All right. Good morning, everyone. Okay, once again, good morning. No, sige. Ay, maraming nagbakasyon ba? Maaga pa para magbakasyon. But anyway, inanay mo katapad, if na kay katapad, and na siya na you're so blessed today. Eh. Dapat worship pa tanan? Before ko mato sa word na, I just nalang ko ganahan i-exhort sa inyo about when it comes to worship. Ang atong pagsimba sa Ginoo, alam nyo ba na hindi yan nakabase lang sa song na imong favorite, na, ay, praise God, kay gipakanta sa simbahan akong favorite song, so mag-worship ko sa Ginoo. So, what if dili favorite song nimo ang gitugtog diri? So, di na ba ta mag-worship sa kay Lord? Worship is all about God. It's not all about the song that we're singing. It's not about the singer that sang here, or it's not about mga instrumentalist diri. Why we worship is because ang atong object sa worship is si God only. And it's not about your katapad. Pastor, wag gani ko'y katapad. Kasi sa iyo, sahay, kanangkuan nato atong pag-worship sa Ginoo, depende kung damong tao. I get that naman na masaya naman talaga mag-worship pag marami. Pero, what if ani lang? Diba? Tapos, talaga, ang kanta, tayo na, sama-sama, magpuri, tapos may sayaw pa. No, parang feeling mo kay, mauwa mo kung masayaw, kaya ako naman isa din sa ingkuranan. No, may laing masayaw. If atong worship is naka-direct or ano tawag nito, kung nakabase sa imong katapad, nakabase sa kung damo ang manimba, dili ta maka-worship og tarong sa Ginoo. Labi nagbagtan-aw ka sa ingkuranan na hala. Di ba? Parang ma-discourage na bata na mag-worship sa Ginoo just because maraming bakanteng upuan. I believe hindi yan yung rason kung bakit pumunta dito. Tama ba? Second na lang na kanang, yes, malipay ta na makita tong kaubanan diri, but our primary goal or purpose why we come here in church is to worship our living God. If buhi ang atong Diyos na gialagaran, ibig sabihin, kita sad, dapat buhi pod. Inay mo katapad, buhi pod. O, tanawan na kung buhi ba na imo katapad. Ay murag, paggari pa lang sa simbahan. Ay, gamay ra. parang mawasad ka sa kanang kuan. But I'll tell you guys, no, mapapalagahan man or magamay, your worship is not based on unsa na mga butang. It's based on what God has done in your life. May ginawa ba si Lord sa buhay nyo? And that's why naata diri. We come here, we worship because we want to give thanks to the Lord. We praise Him. Not the mga unsa na nagtugtog din ng kanta. Ala, galinga mo kanta, oy. Ala, galinga manugtog. Galinga ba, oy? Kasaag-saag na gani. But we give our best sa pag-worship sa Ginoo. Amen? So, sidetrack lang yon. That's not our kanang topic talaga. Just so you know, no, na ang pag-worship is not based on unsa na din ang mga butang, but sa kay God alone. Okay? Pagsakta atong heart. Minsan, ma-hype biyata sa kanta. Abi natong naka-worship na ta kay, hala, grabe yung sayaw. Hala, ganda mo, tugtugan ba? Pero kuto bra day emotion. Wa jud ka, dili jud ingon na inner bitaw na there's changes na nahitabo. Alam niyo ba sa pag-worship pa lang, alam niyo ba na may binabago na si Lord? Ha? Kaya ba mo na, anak? Ginabago si Lord, worship pa lang. If alam na kung ato talagang namnamon ang mga lyrics, ang mga kanangkuan, may binabago si Lord sa atin. Amen? Sino pa ang marami pang babaguhin si Lord sa buhay niya? Okay, yung mga hindi na wala nang babaguhin, so, pwede na mawali. I believe lahat tayo may kailangan pang baguhin si Lord. Amen? And that's why we are here. The church is not for the perfect people. The church is for us na mga imperfect, but we have a perfect God. That's why we are here. Okay? Ayagi mo guna-una na mga nasa simbahan, mga perfect na kung ma-discourage na mo. Okay?
So, April is, we all know na pag April is, ano na, ang Holy Week is coming na, no? Nararamdaman nyo, diba ang Holy Week? Tanawang nasa mong katapad. Mura Biyernes Santo. So, wala pang Holy Week. Okay? Kasi pag ngari pa lang, parang nakasimangot na, parang Biyernes Santo, next week pa yon, okay? But seriously, no, pag hapit na gani ang Holy Week, is parang ang mga tao, parang naiiba ang aura. Napansin nyo? Parang nakikisabay din sila dahil Holy Week, so parang holy, no? Nakikita niyo mga tao, mga holy, no? Mga holy tanawon, holy kabalbon, no? So, di ba nga na, no? But, na-enjoy mga nga na. So, ang series nato karon na month of April is all about the resurrection, the death and the resurrection of Jesus Christ. That's why we have this topic now, series nato, the road to Calvary and glory. So, bakit the road to Calvary and glory? This is, we will be reminded ba, ano ba talagang ginawa ni Jesus? No? Bakit ba namatay siya and bakit siya nabuhay? So, the road to Calvary, ito yung panahon na papunta siya sa Calvary o sa Golgotha para ilansang sa krus and din mamatay. So, atong tanaw ng mga story before siya namatay. Okay? May mga story kasi road, parang maglalakbay tayo ngayon. So, pangutan na sa mga katapad, handa ka na bang maglakbay? Pastor, kikapoy pamangkoy. Handa ka na bang maglakbay? Kasi, the road to Calvary, and you know what? Hindi lang hanggang dun eh. Makita sad nato ang glory that after Jesus' death on the cross, He resurrect. But nowadays, nakakalungkot, pag narinig natin yung Holy Week, parang wala lang. And ang uban sad, grabe extreme. Diba? And then we have this mga beliefs, we have this mga superstitious belief, kanang pagkamahalan gani, kanang damo bitog mga bawal. Yan. Kasi sa inyo naingnan, bawal maglangas pag Biyernes Santo. Naingnan mo na, bawal manilhig, bawal, na yung mga yan bawal, maraming bawal. Ayan, ang isa sa mga bawal is, bawal maligo. Pag Biyernes Santo. Kasi siya, hangtod karon di ka maligo Biyernes Santo. Bawal mo kaog mga tagukon. Dami. But the problem is, we're so kanang absorbed sa kanang mga superstitious belief, mga tinuuhan, nagikan pa sa tong kalululahan. And then, wag ganita kay baw kung bakit ba ginagawa yan, no? At sa may ka ng but pa sa butana, no? Sino sa hindi naligaw pag Biyernes Santo? Okay? You know what? Marami tayong ginagawa during Holy Week, but do we really understand what it means sa kining we celebrate every Holy Week, no? The Good Friday, the Black Saturday, and the Easter Sunday. We celebrate Christmas, right? Gina-celebrate nato ang pagkatao ni Jesus. But alam nyo ba na ang pagkabuhi diri ni Kristo is wala rato siya kung nawara siya. Wala rato ipulos kung nawara siya kalit. Wala rato kung namatay ra siya and then wala siya nabuhi. Kaya ba mag-asa ang atong hope na ka-anchor? It's not just, yes, we praise God kasi natao si Jesus, niyan siya sa kalibutan, pero di lang dito kutob sa Christmas. We have this Easter Sunday, kanang nabanhaw si Kristo, gina-celebrate na nato. Nga naman, kay ang atong paglaom, dito nakasalalay sa pagkabanhaw ni Kristo. Kay kung si Kristo, wala na banhaw, wala tayo paglaom karon. Kawang ran itong ginahimo, why? Wala, siyempre, wala man nabuhi si Kristo. Pero kay tungod nabuhi siya, that's why naatay paglaom. Ina mo katapad may paglaom. There is hope. Ang kining Holy Week, this is the time na itong giingon ni Jesus, it is finished. It is done. Tinapos na niya. Kaya gani hindi lang Calvary, kundi hantod sa glory that Jesus give us freedom.
marami ginawa and God saves us. Kaya I hope no ma-remind ta ni Ana ba kay usahay makalimot na ta unsay pinaka-essence ni ani. Ang uban pag tinggisong ko no. No, tas laba na kanang tinggisong, pauna ng ilong kanang tama na para matubo. Yan ba yun? Okay, tas maligo, mag-celebrate. Ang daming celebration, but do we really celebrate and understand the resurrection of Jesus? So, muna itong topic karon the whole month of April. I hope na makatch up nato na. And then today, na ako i-share sa inyo ito yung road na pag-uusapan natin yung mga story na si Jesus, hapit na siya patyon. Hapit na siya ilansang sa cross. Okay? So, muna itong tapikan. So, today I'm gonna share this to you. Wasted, but not a waste. Sa Tagalog, sayang pero hindi sayang. Ha? Parang nagulo na. Wasted but not a waste. Sa Tagalog, sayang pero di sayang. Sa Bisaya, mapod, sayang pero dili sayang. Parang intriguing na topic. But I hope God will speak to us and then we will understand yung kung unsa jud nibot pasabot sa kanang kuan kini na topic karon. Kami just bow down our heads, no? Mag-pray sa ata. Lord, we lift up to you this series, Lord, this April, and even sa topic karon Panginoon. Lord, help us to see unsa may gusto nimong ipaabot sa mga karon. God, we pray for a revelation, Ginoo. Lord, speak to us today. Lord, change us more, Panginoon. Lord, masabta na mo unsa ang mga butang na dili sayang, Ginoo. Lord, I pray Holy Spirit, that you will minister to us today. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. Okay, so, wasted but not... I have a question sa inyo, ha? Nanghinayang ka na ba minsan? Hindi, Pastor, hindi minsan eh. Palagi, Pastor. Marami yung pinanghinayangan eh. Yung dapat pangbili ko ng sa Shopee tuloy. May sinayang ka na ba? O, ito yung mas matindi. O ikaw yung sinayang. Yung ngiti nila, ganun eh. So, tanawon natin na gano'n. Kasi this story, actually, dalawang karakter yung pag-uusapan natin ngayon. There's this person na tingin ng iba, sayang yung ginawa niya. And then there's this person naman na talagang ito yung sinayang niya. So I hope na maintindihan natin to ngayon. Ang atong passage is nasa Matthew chapter 26 verse 6 to 13 and 14 to 16. Okay, so duha na ka-passage sa tantanawon karon. Okay? So Matthew chapter 26. So Tagalog tayo ngayon, okay? So magtatagalog tayo ngayon. Verse 6, versikulo 6 pala. Okay? Nang si Jesus ay nasa Betania, sa bahay ni Simon na dating may malubhang sakit sa balat. So sa balay, asa na balay? Sa balay ni Simon. So may sakit siya. Pag may yung ganit malubhang sakit sa balat, ano na siya kanang mga tagak bitaw ang panit. So muna ang sakit niya pero giayo na siya. Okay? Hindi Verse 7, lumapit siya kanya ang isang babae. Okay. Sa John, sa Book of John, gipanganlan ni na babae si Mary na igsuon ni Martha ug ni Lazarus. Pero diri wala siya pangan, pero kung basahon ni mga Sudyan, na siya pangan. So may lumapit sa kanya na isang babae. May dala itong mamahaling pabango. So what, Pastor? So may dala siya na mamahaling pabango. Mas mahal ba na sa akong pahumot karon? So yun dala, mamahaling pabango sa isang sisid lang yari sa batong alabastro. So alabaster jar. At habang kumakain si Jesus, eto ginawa niya. Ibinuhos ng babae ang pabango sa ulo ni Jesus. Kung ikaw dito, kauban ni Jesus na ngaon, ano sa mo reaction? Hala, gibubuan si Jesus. Wa kay batasan. Nagkaon ang tao. Pero ito naman sa reaction nila. Verse 8, grabe. Parang kayo dalo. Parang sa naon yung lakaway batasan. Nagalit ang mga tagasunod ni Jesus nang makita ito. Pero, wala sila nasuko kay tungod gibubuan si Jesus. Alam niyo ba kung saan siya nila nagalit? Ito ang kinagalit nila.
bakit niya sinayang ang pabangong yan? Akala niyo, no? Sabi niyo, lang anong gibubuan si Jesus? Hindi pala ganun. Gisaya ang ilang thinking is, sinayang yung pabango, ibinuhos lang. Naba may nga na, naipahumod na doon niya. Giusik-usikan lang sa inyo ang mga bata, gikaligo. So, nasuko ang mga tagasunod ni Jesus. Actually, ang pinakakuan na nasuko is si Judas. No, bakit ganun gisayang niya? And then verse 9, ito pa sinabi, maipagbibili sana yan sa malaking halaga. Pwede tani na malisan. No, nanginayang sa pahumot, nagibubo sa ulo ni Jesus. Grabe ka naman, ano sa ulo. No? At maibigay ang pera sa mga mahihirap. Uy, may magandang intention din naman. Yun pala, gusto nila na ipagpalit yung pabango kasi para may maibenta sila at maibigay sa mahirap. Okay naman, di ba? Goods naman. Goods naman ang intention, di ba? Pero tanawan nato karon ang next verse kung asa mas nalipay si Jesus or asa nahimuot or asa ang maayong gihimo. Verse 10, alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. So, ibig sabihin, parang nagbubulungan pa sila. Hindi nga nagisayang na pa niya. Kung kipalit pa to. Dapat sakuan na lang ito kiyatag. Mga anan, chismisan sila. Pero wala kay matago kay Jesus. So, alam ni Jesus ang pinag-uusapan nila. Kaya sinabi niya sa kanila, bakit niyo ginugulo ang babae? Siguro uban dito, ngano'y mo nang giusik-usikan. And sabi ni Jesus, bakit ginugulo niyo ang babae? And then sabi niya, mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Mabuti? May nakita si Jesus na mabuti sa ginawa ng babae. Ang nakita sa uban, sayang. Ang nakita sa uban, mali ang imong gihimo. Have you ever tried? Sakto man tani imong gihimo, pero ang mga tao, ang nakita sa imong mali, igid. Ang dami mong ginawang tama. Pero ang nakita na Diyos mo ang mali. No? Nakakalungkot minsan sa church, may nga na gani. Of all lahat na nagawa mong mabuti, ang naalala lang is yung masama. Ang mas masaklap is yun lang ang naalala niya. Nakalimutan na ang mabuting gawa. Then tanawin sa giyaw ni Jesus, verse 11, ang mahihirap ay lagi niyong makakasama. Sabi ni Jesus, permi niyo makaubad ng mga pobre. Pero ako ay hindi. Nga naman. Kasi nga, di ba, mamamatay siya. And then bakit tama ang ginawa ng babae? Kasi during their time, no? Pahumutan man ang lawas sa usa ka kanang kuan ka ng bago ilubong. Ilahan ng butang at pahumot. Ang sa giyon ni Jesus verse 12. Binubuhusan niya ako ng pabango para ihanda sa aking katawan sa libing. Nakita si Jesus ni aning bayhana na maayo ang iyang gihimo. And then verse 13, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Wow. I like what Jesus said. Kahit saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa Kanya. Wow! Ki-honor ni Lord. Sabi niya, kung asa man ipahayag ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito, inyo hapong isulti. Inyo hapong isugid. That's why we're sharing this. And then next, ito si Judas. This is the continuation sa story. Dahil si Judas, muna siya ang kalangang, indignant kayo. Suko dyan siya, nganong ngana. Si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod ay pumunta sa mga pamahalang pare. Wa man siya ka, alam niyo ba kung sa trabaho ni Judas while nagasunod, ga-follow siya kay Jesus? Kaya ba mo sa trabaho niya? Kaya ba mo sa ministry niya? Siya ang treasurer. Karoon na mo kay Bao, no? Si Judas, siya ang treasurer. Siya gada sa kwarta sa ilahang mga karangkuan. Okay? So, siya ang tagadala. Siguro sa naglagot siya, na wa siya ka, kuan atong mahal kayo na ano. So, ayang gihimo, nangita siya paagi para makaginansa siya. So, ayang gihimo, niadto siya sa mga namamahalang pare. Dito siya sa priest. Sinabi niya sa kanila,
ano po ang ibabayad ninyo sa akin? No? Ngita gid siya kuan. Ginan siya. Ngita gid siya naa siya'y makuha. Anong ibabayad nyo sa akin kung tutulungan ko kayong madakip sa Jesus? Noon din ay binigyan nila si Judas ng 30 pirasong pilak. 30 pieces of silver. Ang giilis niya kapalit kang Jesus. Namin nakita na sayang, di ba? Masay nakita niyo na sayang, di ba? Sa Jesus na yun eh. Pero sinayang. Ito yung totoong sayang. Sinayang niya si Jesus. I hope no na di na moabot sa point na to na iilis lang nato si Jesus sa mga butang-butang. Si Judas, 30 pieces of silver. Yan yung halaga ni Jesus sa buhay niya. May tanong ako sa inyo, anong halaga ni Jesus sa buhay niyo? Anong halaga ni Jesus sa buhay natin, sa buhay ng bawat isa? Unsa man siya kabilinhon sa inyo ha? Later na ito, anong tubagon? Verse 16, mula noon, humanap na si Judas ng pagkakataon upang traidorin si Jesus. Wow, this is the sad story. Ito yung nakita na ko na grabe kasayang naman gid. Imagine kasama niya na si Jesus. Nag-i-enjoy na siya sa presensya ni Jesus. Giilis lang. Nabatay mga, ay na lang niya ibanggitan, nabay mga Kristohano na katong kaniadto, grabe gid. Close na close kay Jesus. Tapos, nabalitaan niyo mo, giilis ra si Jesus sa gwapo. Giilis ra si Jesus sa gwapa. Damog tang pwedeng iilis. Pero ato sa ning tanawon, kasi wasted but not a waste. Bakit? Bakit wasted but not a waste? It's not a waste because yung ginawa ng babae, in honor ni Lord, God honors your service and devotion to Him. Nabay naging sa inyo, sayang ra na imong kinabuhi drag simba-simba ka. Sayang ra na imong kinabuhi. Yes. Totoo ng Jesus. So, sayang ra na imong oras mga tukag simbahan, duha ka, kung gilaba pa na. No, isa ni may ana, sayang ra na sayang ra na inyong pag-adto group, sayang. Kaya nagpangpunta na ako gay na, nanghinayang ka na ba minsan? And this time, nanghinayang ka na ba? Kasi nagsiserve ka kay Lord. I hope wala. Kanang niabot ka na ba? Sayang. May pa din, pa ko naging Kristohanon. Gamay ra noon ni akong chicks. Gamay, di noon ko kabuhat karon og kanang kuan. Di na noon ko ka. Di na noon ko atog tarian. Di na noon ko ka. Sayang nga ay. Di na noon ko taya og loto. Marami ba? Daw ba tanggi panghinayangan kasi karon naging Christian ka? Or kinsa sa inyo ha dire? Malipayon ka dahil naging Christian ka. Oh? I hope no, wala ningon sayang. Patakas tani ko ron. Di na pwede mo. At na, balikan natin yung story. Lumapit sa kanya yung babae, may dalang isang mamahaling pabango. At ginawa niya, ibinuhos ng babae sa ulo ni Jesus. Tapos, ang reaction ng mga tao, bakit? Bakit sinayang? Sabi ng iba, Christian ka? You will miss some of your life. Ay mong katunga sa imong kinabuhi, di mo ma-enjoy. Well, pag nakakasakay Jesus, di ilang katunga ay mong ma-enjoy your whole life. Ma-enjoy ni mo, tibuok kinabuhi pag nakakakan Jesus. Moingon ang uban, sayang ra na imong pag-adto-adto, sayang ra na imong pag-ministry, sayang ra na nga tumigay nagbundukan, sayang. Sayang ra ninyo pag-adto-bundukan, pag uli niyo mo'y da. But it's not a sayang. Amen. Hindi sayang. Kanang imuhang paggihimo karon, unsa nimong ginahimo? Sayang lang imong oras kung mag-devotion, sayang ba imong time kung mag-pray? No, it's not sayang.
Sabi na ba, bakit sinayang? Your service and devotion to God, if you're doing that with all your heart, wholeheartedly, hindi yan sayang, kapatid. Hindi na sayang. Kanang imo pagngari, kanang imo pag-ingkod, hindi yan sayang. Hindi yan sayang. Sa mga estudyante, hindi yan sayang. Sabi na yung mga estudyante, di gini sayang akong pag-ari. Nakalingkawas ko sa trabaho sa balay. Ayaw, hindi naman gano'n, no? Kaya gihimong palipas oras sa simbahan. What are you doing for the Lord? Hindi yan sayang. Sabi ganun ni Jesus. Sabi nila, may pagbibili sana ng malaking, halaga. And then verse 10, bakit nyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niya. Ito, para sa akin. Ano man yung mabuting ginagawa mo for the Lord? Ga-follow up ka, ga-encourage ka, nung sanay mong ginahimo karon, ga-evangelize ka. Alam mo, hindi yan sayang eh. Some people will say sayang kasi hindi nila naintindihan. Ang uban mo ingon jud, sayang na imong, nagbalhin makagrelihiyon. Di na ka ma-enjoy, di nakakapamaili, di nakakatagay, di nakakasayaw. Well, sa simbahan na mo, gasayaw eh. Yan, may nga sila, sayang mong kinabuhi, sayang kay, gwapa pa naman ka, di pwede mag-uya-uya while studying. Really? Sayang kaayo gid na imong gihimo. Sayang kalayo-layo anong bundukan, sayang. Kung gitulog na lang na. Di ba? Sayang. Kumanta ka na ba ng sayang na sayang? Sayang kung i-let go pa na. Pastor cute na eh. Pastor gwapo, mayaman. Mayabang. yung yaman kasi nauubos, yung yabang hindi. Ang pagmatag sa'yo, kasayang. Dapat udto na para damugmuta. Ikamata jud. I don't know. Unsay gipang hinayangan nimo karon na naging Kristohanon ka? I hope wala. Sabi ng Lord, mabuti ang ginawa niyong ito sa akin. It's not a waste. Wasted for others na nakikita imong pagngari sa simbahan, nya mo uli udtong larok init kaayo. Naglakaw pagid. Moingon nang sayang ra mo sa sayang ra ng simba kung gitrabaho pa na. Natani kay income ron. Sayang lang nang mag-serve, mag-hoop group, mag-follow up. Muadto kuan nya di man lang tungha. Sayang. Some people will say that, sayang. Pero hindi sayang. Bakit hindi sayang? Napagod ka naman gumawa ng mabuti? Kasi feeling mo, sayang. Sayang rin akong pag-adto niya, pag-abot sa balay, way tao. Diba? We have mga trabahador sa CDC, mga caseworker. And every time na magbisita silang mga bata, and then walay tao, no, kahuy-huy naman gid. And I experienced that kanang nakayatuan, nakaybisitaho, nakayhupgrupan, hindi pag-abot dito wala. Hindi nagsabot na mo, naing-ani niya wala. Kisa sa inyo ha, kasi sa sobra sige kag himo og maayo ba, and then parang gikapoy na ka, sige buhat og maayo. Ayoko na maging mabuti, try ko naman maging masama. Natali na ba nimo niingon ka magpasaway na lang ako, may pamanin magpasaway kay panalanginan. Kay maglanta ta dito sa mga, alam ba, ito. Minsan gina-compare na to kung galingon. Kita na nagsiserve sa kay Lord, kita na present every Sunday, mura man daw, kita man daw ay naglisod jud. Nya katunoong, wala lang, pachil-chill lang, mura magnidato man og samot. Nya makaingon ta, karon na ako sa ministry noon, nya kini noon, wala, mura magipanalangyan sa Ginoo niya ako. Try din ako magpasaway pod. Nako ingon siya, huwag mong subukan. Ayaw na lang Jud testingin na magpasaway ta sa Ginoo. Babalik at babalik pa rin sa atin yan. Ayaw na lang guglantaw dito sa uban. Focus na lang sa unsay ginapahimo ni Lord sa imuha karon kasi hindi yan sayang. Ano sabi sa verse? Galatians chapter 6 verse 9 to 10. Kaya wag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Sa mga karon gipangkapoy na. Gikapoy na manimba, gikapoy na mga hope group, gikapoy na mag-ampo, gikapoy na mag-devotion, gikapoy na sa ministry.
Kay gusto na lang magpahuway sa iyaha. Okay. Sige lang. Magduwa na siya, mag-play na siya dira. Dira, kuya, wag tayong magsasawang gumawa ng mabuti. Wag tayong magsasawa sa paggawa ng mabuti. Di daw muhunong. Nga naman. Pasalamat tayo, dili lang dira kutob ang verse na ayaw lang, wag tayong magsasawa. Kasi kung dyan lang, parang, for what? Di ba? Inganab yata? Usay, pag nata sa problema, i-encourage kita sa leader o sa someone na inunta na, sige lang, padayon lang, naiplano si Lord. Sige lang, padayon lang din siyang pagtuo. Usay, may ngata, for what? May ngata, para saan pa? May na lang, kay na ay dahil. Huwag tayong magsasawang sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, inay mo katapad, sa tamang panahon. Di paman karon, damo ka giampo sa Ginoo, wa gihapon to baga, ingon dira sa tamang panahon. Matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Inay mo katapad, huwag tayong sumuko. Ayaw hunong. Kana bitong panalanginan na tani ka sa Ginoo, ito yung sayang Kanang panalanginan na tani ka sa Ginoo, ni hunong ka. Kanang itong finish line na sana Pero ningon makakapoy na. Isa na lang, Jod. Matatanggap mo na sana ang gantimpala. Ang panalangin sa Ginoo, pero padaman ta sa kapoy. Padaman ta sa discouragement. Padaman ta sa problema. Padaman ta sa kawaladon. Indra, matatanggap din natin yan. Lalo ko ingon sa inyo maybe dili na diring kinabuhi Nako itudlo sa inyo huwag tayong masyadong kanang attach sa kininakalibutan. Kay kinintanan mga hanaw raman Set your mind sa mga butang na langit nun. Kining giingon diri kini matatanggap natin sa ang ating gantimpala. Yes, maybe hindi yan dito na panahon. But maybe pwede sad. Depende kay Lord. Pero bisan asa pan man ni ana, ang importante wala ka ni hunong. Because surely there's a reward. Yan yung pangako ng Diyos. Hindi sayang. And verse 10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa. Ang ganda no? Tuwing may pagkakataon lang. Di man ingon na, sige, papatay. Gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao. No exemption. Kung ay tabanganan, tabangi. Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Inay mo katapat, magtinabangay tayo igsuon. Di ba wa? Yung problema natin minsan. Ayaw na natin gumawa ng mabuti sa ating kapwa Kristiyano. Okay, Kristohano na po na. Bahala na si Lord siya. No, we are to encourage one another. Okay? So, hindi sayang. Second, not always because God will use your testimony to bless others. Yung ginawa ng babae, alam nyo, sabi ni Jesus, saan man ipangaral ang magandang balita sa buong mundo, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa Kanya. Eto, siya talaga yung may ginawa for God. Hindi niya man dili wala pa man itong higid niya na sabtan. Nga nung maayo yung gihimo. It's just out of kanang love jud niya, iyang devotion sa kay Jesus. Kahit wa siya kasabot sa iyang gihimo, sa Ginoo, iyang lang gi-anoint, iyang lang gibubuan o kanang humot na mahal. Pero sa kay Jesus, bililhon ka ayos to. Kining imong ginahimo karon, maybe ang imo lang tan-aw ni ana, kuan ra, wala ra. Maybe ang imong pangari sa simbahan, murag tan-aw lang nimo ni ana, wala ra. Pero sa kay Jesus, iba. And bakit God will use your testimony? God will use your story. Alam niyo ba, to bless others? Eto 2,000 years ago na story to. Pero we're still blessed today. Na nakaabot ni sa ato na story. And same is true sa ato Hindi mo alam kung sino ang nabe-bless sa imong testimony. But the problem here is,
hindi natin kinikwento. Hindi natin kinikwento yung mga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kasi niya, damong gihimo si Lord. Kasi niya, na-stuck na lang na. Sa imuha kasi, you keep it for yourself. You are not sharing that to others. Sa imong silingan, sa imong kanang imong permi ma-encounter, ma-interact. And sometimes, kibaw ka na problemado na siya. And sometimes, how come na dili na to ma-share ang gihimo ni Jesus sa atong kinabuhi? Your testimony is so powerful, alam nyo lang. What Jesus had done in your life. Eto, siya talaga may ginawa for God. Eh, tanong ko, ano yung ginagawa mo ngayon for the Lord? Kasi ginahimo niyo para sa Ginoo karon. Unsa man na siya, kauban na sa story na one day, you will gonna tell others para po sila ma-bless. Kanang imuhang situation karon, maybe you are in the middle of the problem, you are in the middle of the storm, you are in the middle of whatever situation you are in right now, kana siya, included na sa story. Kasi hindi pa tapos si Lord. Kana atong mga usay ginakwento sa atong kinabuhi, I believe sa akong kinabuhi, hindi pa tapos si Lord. And same ito sa inyo ha. Yes, may ginawa na si Lord, pero hindi pa siya tapos. Wa pa siya nahuman. Kanang imong storya karon di pa lang na, murag katunga pa lang siguro. Ambot lang kung ang uban naka-climax na. Ang uban gani sugod pa lang. Beginning pa lang. Hindi pa tapos si Lord. And then hulat na si Lord. Wait for Him because He's not done with you. Hindi pa human si Lord. Pahuman. Kamusta ang istorya sa Diyos sa imong kinabuhi karon? That salvation that you have received, ganahan ka ba na ikaw lang ana ang makadawat? Ganahan ka ba na ikaw lang ang maluwas? Ganahan ba ta na kita ra ang mag-enjoy sa salvation, mag-enjoy sa gihimo ni Kristo dito sa cross? I hope dili ta maging selfish na kita lang, okay ra ko na ang importante luwas ko. Bahala na sila kanang mga silingan namo, bahala na. No, minsan nawad-an na ta o gana pod. Kasi usahay lagi magingon ta sayang i-disciple ko na siya, i-win na ako, tas pagkauman mga wa man lang. Kapatid, hindi yan sayang eh. Unang-una, hindi mo naman ginagawa yan para lang sa Kanya. Yes, gusto niyo mo siya ma-save, but you are just obeying God. The Great Commission to evangelize and make disciples. Karon manluya mangudam, sayangan ta. Why I'm telling that sa inyo? Kasi minsan, niabot po ko sa parang, alagaan ko na siya, unya mawara. Pero you know what? Ayaw jud niyo maliita ang inyong ginahimo sa mga tao na karon parang hindi pa nag-grow. Maybe dili pa na nila panahon. Pero ayaw ninyo maliita ang kanang pagtanom ninyo sa ilaha. Kaya itong gagmay pa, imong gialagaan, nagdagko, wa na noon sa Ginoo. Parang, yes, masakit siya. Pero hindi yun sayang. Recorded yun. Alam ni Lord yun. Kaya gani, God will use it. God will use your story. Lain-lain ta niyong story. Dito niyo para sa story. And maybe hindi lipod para sa niyong ending. Yes, maybe naatay ka ng kuan na atong ending if magpabilin ka dira sa Ginoo. Yes, atong ending, yes, kauban na si Lord. Pero dili man ingon na magsabay tanan. I don't know. Even ako, hindi ko alam kung anong ending ng buhay ko. But if magpabiling ka dira sa Ginoo, I believe your ending will be worth it. Hindi mo katapad, padayon lang. Worth it ang mag-serve sa kay Lord. Worth it ang story na ginahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi karon. You are facing trials, that's just part. Partera na. Everything will be okay. If dili pa okay, ibig sabihin, wa pa na nahuman. In the end, everything will be okay, everything will be fine. Now, hindi pa yan fine, ibig sabihin, hindi pa yan ending. Dili pa okay mong kinabuhi ron, ibig sabihin, hindi pa tapos. Wala pa nahuman si Lord. Okay? So, ano ang gusto mong maalala ng tao sa'yo? Kasi ito, ang madumduman nato, yan, binuhusan niya, and then ang ginawa niya, gi-honor ni Lord.
Ito yung tanong ko sa bawat isa sa atin. Unsay gusto madumduman nimo sa mga tao? Halimbawa, if mawaa na ta diri, unsay gusto madumduman sa imong mga anak, sa imong mga igsuon, sa imong silingan, sa imuha? I believe kita nag-desire ta na ang kaayo nato may magpabilin sa ilaha. Ano ba, yung mga usay na, I don't know, pero pag ang panahon daw, ang time daw na kanang palangga ka sa tanang tao is kanang nanakasalungon. Ang daming mabubuting sinasabi ng mga tao, ay kana siya, buta na, yung ana. Pero you know what? Dili po na mag-matter sa kung salay maingon sa mga tao sa imo, ha? Number 1 is, kung sa'y maingon ni Lord sa imo, ha? Kasi kung puro na po ta focus sa unsay mahimo na ko, dapat maayo kong image. Dapat maayo ko na ng tawhana. Tungod sa atong pagkamaayo, minsan bisag ma-compromise na ta, sige lang. Ay, maayo ni na tao, tagay. Sige, maayo man ko na tao. So, respitar. May compromise. No, hapit sa, no. Dili sa dingana. Kung dili imo hagyapon tan-awon, unsa may kay nangalagad ka sa Ginoo, unsa may gusto madumduman sa mga tao sa imo, ha? And more than that, unsay tan-aw sa tao sa imo is unsa may gusto nimo na iingon ni Lord sa imo if one day mo atubang na ta sa iya, ha? Si Mary ni atubang na sa kay Lord. Kita, no? If maatubang ta, unsay gusto nato iingon ni Lord sa tuwa? Good and faithful servant or away from me, wa ko kailan nimo. Mas masakit pa sa ngadto ka sa kumbira na nag-unsa ka dili, wa ka invite ta. Mas masakit pag sinabi ng Lord hindi kita kilala. No? Kaya that's a question. Saan man ipangaral ng magandang balita, ipapahayag din ang ginawa niyang ito sa akin bilang pag-alala sa kanya. Grabe. And then last, not a waste because your relationship with God is valuable. And dito na next passage na makita na to, ito yung sinayang. Yung ginawa ng babae hindi sayang. Ang ginawa ni Judas, ito yung sayang. Alam niyo ba sa church marami ding Judas? Marami ding Judas. Oh. Sino yung mga Judas na yon? Yung who does not pray, yung who does not read the Bible, yung mga mga Judas, who does not tithe, no? So maraming Judas sa eskwelahan na asad. Who does cheat, no? Magapangupya. Maraming Judas. Ayaw walay Judas, no, na anak sa Ginoo. So your relationship with God is valuable. Balikan natin yung story ni Judas. Kasi hindi siya napagbigyan yung gusto niya. Ano ang mas mahalaga sa iyo ngayon? Pagkain. Ano ba mahalaga sa iyo ngayon? Kasi what is valuable sa imo, you will prioritize. Tama ba? Kung sa'y importante sa imo, imong unahon. Tama ba? Tama o tama? Pagkakaway mong katapad, yung orang datog na. Unsay importante sa imo, unsang mahalaga sa imo, imong unahon. Nganong imo man siyang replyan. Sa mga may asawa, may mga bana. Di ba, nganong replyan man ninyo inyong bana, inyong asawa? Kay? Importante. Sa tanan na message, unahon dyan na ninyo iyang message, di ba? Mahibawan man na nimo. Naida mo mag-chat, pero kung kinsay pinaka-importante, siya yung una nimong replyan. Tama ba? Tinuod. Nag-chat si Adi? Hi! Okay. Tama ba? Gipahakot ka bangko. Pero seryoso, di ba? Kung kinsay importante sa imong kinabagi na una nimo. Now, ang tanong, sino ang mahalaga sa'yo? Mahalaga ba si Lord sa'yo? May himauan na nimo pag ginauna nimo si Lord kasi mahalaga sa'yo. That's the way nakakadiri ron. So balikan natin si Judas Iscariote na isa sa 12 tagasunod. Kuyog pirmi ni Jesus. Kuyog pirmi. Pero nakakalungkot ito, no? Di kita na ito makanangkod ba na bisan pag Jesus, he is a great leader. Si Jesus na to. Si Jesus ang pastor, si Jesus ang si leader. Pero di kita na kuan kung unsa na kamaayo ang leader.
Kay minsan, pag dili ang kasing-kasing sakto sa pagsunod, mawala gihapon na. Pero I hope na kanay mong katapan, magpabilin jud na hantod sa hantod. No? Dili na Judas. No? Tanawa sa. Yan sa, hindi ka Judas. Okay? You are not, no, hindi yan Judas. Anak ni Lord yan. Pumunta sa mga namamahalang pare, ano po ang ibabayad nyo sa akin? Naghahanap ng kapalit. Nakakalungkot, ang iilis si Lord. Unsa may pwede niyong mailis. Naiuban, mangutan na sa inyo. Unsa may makuha niyo sa sigig simba-simba. Yan yung mga tana, sigig simba. Unsa may makuha niyo na, madato mo. Diba? Unsa na yung hupgrom sa mga ampo-ampo ninyo. Naimingon ni ana, yan usahay ato biyang i-entertain. Gani bitaw no? Kung siguro gitrabaho ko ni karon, kung gipabaligya, kung namaligya ko ron, na siguro ko income kaysa magsige ko tanaw dira sa pastor sige giwali nya. Katugon man ko. Katugon lagi. Minsan gina-entertain nato na sabi tayo po'y makuha no? Actually, wala pa kay gihimo sa Ginoo na nakay nakuha. Actually, nasa gihatag, wag mo nakuha, gihatag sa imo ha. The salvation, the grace, gihatag na ni Lord sa imo ha. Wala ka pang ginawa, wala pa tayong ginawa, may binigay na si Lord. Now, how much more na usahay mag-ihapta sa atong mga ginahimo sa Ginoo? It's as if, Lord, ngano wa man gihapon eh. Kanya kay tungod wala man gihapoy tubag si Lord sa atong mga giampo, mga unsa na atong gitinguha mo nang Lord, ilisa na tika. Mangita na lang kog ako. Ako na lay Ginoo sa akong kinabuhi. Nakakalungkot ingon dira kung tutulungan ko kayong madakip si Jesus. Masa giilis niya 30 pieces of silver. Pero alam niyo ba minsan mailis lang nato ang Ginoo sa kwarta? Usay mailis nato ang Ginoo sa trabaho, usay mailis nato ang Ginoo sa tong pamilya. Damog pwede ta na ikailis sa Ginoo. Usay mailis nato ang Ginoo sa mga social media. Minsan Facebook lang ang katapat ng Lord. Grabe. Minsan unsa na dira mga movies na ginapanood. Yun lang minsan kapalit ni Jesus. What do I mean na giilis usahay dili usahay? Usay kay makadaghan man. Mailis nato ang Ginoo, mailis nato tong relationship sa kay Lord sa mga temporary na mga butang. Mas ato pang ipalabi kung unsay makuha dayon nato kaysa sa ato ang relationship sa kay Lord, which is eternal. Kapatid, huwag niyong sasayangan ang relationship niyo kay Lord. Sa tanan, mawad-an man kag uyab, mawad-an man kag part or whatever, ka-relationship, loved ones, ayaw iilis ang relationship nimo sa kay Lord. That's the most valuable thing you have. Kung tanaw nimo mas importante na karon, mas mahalaga si Jesus. Mas importante si Lord. Kaya bito nakakadiri, kaya mong gipahalagahan ng Ginoo. And then dili lang po na diri kutob. Kapag mahalaga sa atin ang isang bagay, pag mahalaga si Jesus sa atong kinabuhi, bisan asa unsa imong himuon, you will put God first. Una ta sa pag-pray, una ta sa pagbasa sa akong Bible. Why? Because gina-value nato. Giilis na ba nimo ang Diyos sa mga butang-butang? Have you ever tried na giilis nimo si Lord? Parang kipag-bargain ka. Tama ba? Bargain. Lord, papalitan na kita. Ilisan. Alam niyo ba, maraming Kristiyano, eto sabihin ko lang, ang daming Kristiyano nag-iilis lang ang Ginoo sa temporary na mga butang. Temporary happiness.
Ang uban, giilis ang ministry sa love. Minsan, iilis lang ang imong time, ang time nimo sa kay Lord sa mga walay klaro na mga butang. Ang dami. Pinapahalagan mo ba ang relasyon mo sa Diyos? Ato bang hatagang importansya? If that is your right na parang you're struggling with your relationship with God, you know what? May panawagan ng Diyos sa Revelation chapter 2. Minsan, we left our first love. Sabi ng Lord, go back. Repent. Hinumdum ito ang panahon na you're so on fire with the Lord. Yung love ni mo sa Ginoo, grabe Jude. And then this is the last question I want to... Maybe you ask this. May halaga pa ba ako? Because of all ng mga nahitabo sa imong kinabuhi, you are questioning, do I still matters? Talaga bang si Lord may pakipa sa akong kinabuhi? Si Lord ba may pakialam pa ba sa akong sakit? Si Lord ba may pakialam pa ba sa akong sitwasyon sa akong kinabuhi? I don't know, unsay imuhang kuan karon sa imong life. What you are struggling, maybe you question this, do I still matters? May halaga pa ba ako? You are facing brokenness sa imong kinabuhi. Well, kapatid, na ako yung sa inyo ha. Mahalaga ka. And some of you, mo rin yung kinahanglan mabatian. Importante ka. Namatay si Jesus para sa imuha. He loves you. Romans chapter 8 verse 28. Alam natin na sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Nakakaroon basig naglibo ka sa imong situation. Sabi ng Lord, sa lahat ng bagay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti. Kung hindi pa mabuti ang kalagayan mo, ibig sabihin hindi pa tapos si Lord. Napa sa himuon na maayo. Sa lahat ng umiibig sa Kanya. Sa Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. May purpose si Lord sa tanang panghitabo sa atong kinabuhi. We just need to surrender. Minsan, puno kay ta. Kailangan iduulan nato sa Ginoo. 1 John chapter 4 verse 9. Ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo upang sa pamamagitan niya ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. The question that, do I still matters? May halaga pa ba ako, kapatid, namatay si Jesus para sa'yo? Gihigugma ka niya. The reason why na ay kamahalan, na ay Holy Week. That's why from iyang gipasan ang cross padong sa Kalbaryo. He suffered. He experienced pain. And then usahay, makuntaan na ta if mahalaga ka. Kung di pa siguro ta importante, di na kinahanglan mamatay na Jesus. Pero gipahalagahan ka sa Ginoo. Your life is not a waste. A life na imong ginapagamit sa Ginoo, dili sayang. One day you will reap the harvest of your labor. Because our labor in the Lord is not in vain. Dili inikawang tanan. And why we're doing that? Because of what Jesus had done sa atong kinabuhi. This is just an expression of our love and gratitude. He gave us eternal life, buhay na walang hanggan. So I hope that this series nato sa April, we will be reminded kung giunsa ka paghigugma sa Ginoo,
kung unsa ang iyang giantos para kita maluwas. Ug para masabtan nato na dili sayang. Dili sayang imong pagsalig sa Ginoo. Dili sayang imong pag-anhi. Dili sayang imong ginahimo para sa Ginoo. Your devotion, your time is not a wasted time if you are doing it for the Lord. Dili na sayang. Can we all stand? Do you feel wasted? Hindi yan sayang. At hindi ka sayang. Maybe some of you, maybe kayo ang ipinalit. Whatever. I don't know. Some of your friends, giilis ka. It's fine. Just because tanaw sa uban, waste, you are a waste. No. Sa kay Lord, dili ka sayang. Importante kasi yan. Now, I want you to bow down your heads right now and pasalamati si Lord. And this is the time if usahay mailis nato si Lord sa mga butang. And we feel like sayang lang atong ginahimo. Father God, we thank you so much, Lord, for your word this morning. Lord, thank you for your revelation. Lord, salamat kay kini among ginahimo, Panginoon, dili sayang. Among pagsalig dira sa imo, Lord, dili sayang. Na may paabuton. Lord, ikaw among paglaom. God, I pray that you will bless your people here, whatever their situation right now, whatever they are into right now. God, I pray that you will bless them. You will give them wisdom, Panginoon. You will strengthen them, Panginoon, to trust in you and to value the things na talagang may bili. Salamat, Lord, you honor ay mo pong mga ginahimo sa mga devotions. Lord, thank you kay gamiton mi nimo. And God, thank you kay mo magyatagag chance na mahimong anak nimo and pagkanay relationships na sa imo. Yun pa lang, Lord, we're so blessed because of that. Lord, tabangi lang mi na ma-enjoy namo ang imong presence, ma-enjoy namo, Lord, among relationship dira sa imo every day. That, Lord, tabangi mi na dili ma-distract sa mga butang-butang ning kalibutan. Kaya salamat, Ginoo. We honor you, we enthrone you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Kaman palakparan at kusog si Lord. Amen.